Hi guys! And today, gawa naman tayo ng chocolate concord cake. Chocolate wafer na merang, chocolate mousse, basta masarap to, special na special. Kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. So dito gawa muna tayo ng merang natin. Dito meron akong 5 egg whites, tumitimbang to ng nasa 214 grams. Naglagay ako dyan ng white sugar tsaka kalahating juice ng lemon, mga 1 tablespoon. Para mas stabilize lang yung egg whites natin. Kapag gumagawa ako ng merang, hindi recipe yung ginagamit ko, ratio. 1:1 ratio lang naman. Kung gaano kadami yung egg whites, ganon din kadami yung sugar. Dito, kinalahati ko yung sugar sa powdered sugar tsaka sa granulated sugar para mas maging magaan yung magagawa nating merengue cookies or merengue wafer. Una, binit ko siya sa low speed, nakalagay na yung sugar at saka lemon. Nung nag-volume na siya, tsaka ako nilagay yung powdered sugar natin. Minix ko yan hanggang medium stiff peak. Ganyan siya, glossy pa din pero matibay na. Para maging chocolate wafer siya, nag-sift ako dyan ng 18 grams or 3 tablespoon ng cocoa powder. I-fold ko lang yan until well combined. Kailangan ma-fold siya completely, wala nang dry na cocoa na natitira, pero ingat din sa pag-fold para hindi masyadong mag-deflate yung ating merang, katulad niyan. Tinatransfer ko na yun sa piping bag. Bago kayo magsimula ng mga ganitong gawain, ay siguraduhin nyo na naka-preheat na yung oven nyo. So meron akong pattern sa ilalim, nag-pipe lang ako dyan. Yung size ng pattern na round ko ay nasa 8 inch. So yan, sinusundan ko lang naman yung pattern ng pa-swirl. Kapag may butas, i-fill out nyo na lang. So kailangan natin ng 3 disc ng ganitong wafer. Pagka-pipe ko sa kanya, nilalagay ko na kagad siya dun sa oven, sa preheated oven. Ganon yung mga merang base, no? Kapag tumatagal lang hindi mo siya isasalang, nagpuputokan yung mga air bubbles, so magtutubig. So kailangan, isalang mo na kagad siya hanggang mas maaga kung maaari. Ang temperature ng oven ko is 90 degrees Celsius. Kapag gumagawa kayo ng mga merang base or mga egg whites, mababa lang talaga yung temp. Especially kapag ida-dry nyo. Katulad dito mga merengue. Kapag tinaasan nyo kagad yung temp niyan, hindi madadry hanggang loob. So magiging makunat siya kapag katagalan. Maganda yung ganito. Yung malutong lang talaga hanggang loob. Ibig sabihin na dry mo siya ng maayos, kaya mababa lang talaga yung temp. Around mga 90 to 100 degrees Celsius, okay na yon. Tumagal yung pagbibake ko dito for 2 hours sa Unox oven. Sa deck oven, halos ganun din eh. Malalaman nyo na bake na siya kapag madali na siyang tanggalin dun sa parchment paper nyo or kaya silicone mat. After nung merengue cookies, gawa na tayo nung mousse. Siyempre, gagamit tayo ng Van Houten Chocolates Intense Dark Chocolate. Kaunti lang yung mga kailangan natin, mga 200 grams lang. Bakit ganito yung mga tugtugan dyan? Anyways, 200 grams ng Van Houten Professional Intense Dark Chocolate. Nag-add ako dyan ng 50 grams ng all-purpose cream. Yan. I-melt ko to sa microwave or kaya sa double boiler kung wala kayong microwave, okay lang. Madaling tunawin yung Van Houten chocolate and hindi siya madaling masunog. Tingnan nyo naman yung gloss ng ating chocolate and sabi ko sa inyo, masarap talaga to. Set aside natin yon and palamigin natin ng konti. Dito, ito yung 5 egg yolks dun sa 5 egg whites natin na ginawa nating merengue. Magdo-double boiler tayo. Nilagay ko yan dyan sa isang bowl. Naglagay ako ng konting water kasi nga ito-double boiler natin to. Ang tendency kasi kapag niluluto natin sa double boiler yung egg yolks, ang nangyayari dyan, mabilis siyang ma-dry, mabilis mag-evaporate yung liquid na nangyayari, mas prone siya na mag-curdle. So, naglagay din ako dyan ng 50 grams ng sugar or 1/4 cup. Dire-diretso yung mix ko sa soft boil na water sa ilalim. And inaangat-angat ko yan pag nararamdaman kong masyado nang tumataas yung temp. Kailangan natin ng at least 60 degrees Celsius nung egg yolks para safe siyang i-consume dun sa ating gagawing mousse. Kailangan natin na malamig na rin yun bago natin siya ihalo dun sa ating cream. Dito, gumagamit ako ng MAC cream. Kailangan ko ng 250 grams. I-whip ko lang yan sa soft stage. Soft lang talaga kasi nga mag-a-add tayo ng chocolate. Kapag winip nyo yung cream nyo ng stiff, ang mangyayari niyan yung cream nyo parang dry and hindi siya smooth dun sa cake natin. Hindi siya smooth sa dila kainin. So nung na-whip ko na ng soft yung ating cream, nilagay ko na dyan yung ating egg yolks, tsaka yung ating ganache. Kahit soft lang naman yung ating cream, madali yang i-frost at tsaka mabilis siyang mag-set.
Ganyan lang dapat. Siyempre, yung merengue wafer natin medyo matamis, 'di ba? Pero ito, magbabalance yung mousse natin kasi ito hindi matamis, sakto lang yung pagka-chocolatey niya, as in perfect combination. So, i-try nyo. Ayan, mag-a-assemble na tayo. So, ideally, yung mousse nyo ay kasing kapal dapat nung inyong wafer. O, pareho sila ng thickness para maganda kapag ini-slice. So, yan. Lagay lang natin ng filling yung ating wafer. Tapos, i-frost na natin yan. Kaya nyo na to. Madali na to. Pwede kayong gumawa ng merengue wafer, 'di ba? Nang matagal kasi yung mga shelf life nito, kahit 1 month basta na-dry nyo siya ng maayos, na-bake mo siya ng maayos, tumatagal talaga siya. Pero kapag na-frost nyo na siya sa cake, syempre mag-a-absorb yan ng moisture. So eventually, lalambot yan. So at least kahit 3 days lang siya dapat sa chiller kapag ibebenta na. So para sa decoration natin, nagmelt lang ako dito ng around 50 to 60 grams ng Van Noten Professional Dark Chocolate pa din. Ito na lang yung naisip kong decoration dito para hindi naman siya makalat tignan. Medyo neat naman siyang tignan kasi kapag yung, di ba gumawa tayo ng mga sticks? So ayoko naman ng parang makalat kasi. So ito na lang ginawa ko. Naglagay lang ako ng chocolate dun sa acetate, hindi ganun kakapalan, hindi ganun kanipis. Pinabayaan ko yung mag-set. Pagka halos magsiset na siya, tsaka ko siya ibinalot dito sa cake. Yan, kapag nakabalot na siya, hayaan nyo munang matuyo or mag-set. Kasi kapag hindi pa yan set, ganyan yung mangyayari. Hindi siya mapipil dun sa acetate. Malamig dito sa area ko, gawa ng air condition. Pagka wala kayong air condition and kailangan nyo siyang mag-set, lagay nyo muna sa chiller kahit mga 3 minutes, 5 minutes, mga ganun. Tapos tsaka nyo siya ipil. Eto na yung mga merengue na sticks natin. Kinakat ko lang yan ng ganyan. At least mga 2 inches yung haba. Kasi ilalagay natin yan dun sa ibabaw. Kung hindi nyo pa siya ibebenta, mas maganda na wag nyo munang ilagay itong mga sticks na to. At least kahit mga 1 day bago nyo siya ibenta, tsaka nyo lang siya ilagay or kaya i-display. Kasi ito yung unang lalambot dyan. Kasi nga ay merengue yan, di ba pag na-expose sa humid, ay lalambot talaga. Okay, dinas ko lang yun ng powdered sugar para may arte. So, ayan na. Masarap to, kaya i-try nyo. Hindi ko na siya i-slice kasi ibibenta ko na lang siya. So, ayun ang mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito bang muli ang lutong tinapay? Bye-bye!